kagat. Ito day 2 ng sira ni Marga. Walang nangyaring maganda dun sa pagpunta dun sa mekaniko kahapon. Ito na-assess na yung problema. Kasi kahapon umi-start na siya, pero ngayon ang nangyari hindi maayos yung nag-leak yung gas. Ayan, nag-leak yung gas kapag binubuksan. Pag binubuksan yung makina, ayaw kumagat. Tapos yan, iniihi na siya. Sir, ang lakas ng tagas. So matagal na tong issue na to, pero hanggang ngayon kasi pinoproblema ko pa rin siya. Pinalagpas ko na siya. Nakiusap sa akin yung may-ari nung shop na wag ko nang i-vlog or wag ko nang ilabas. Pero kasi hanggang ngayon pinoproblema ko pa rin yung madalas na pagkasira ni Marga dahil dun sa nangyari na yon. So ano nga ba yung issue na yon? So way back July 25, 2023, isang taon na nakakalipas, nang hindi magbukas yung motor ko dahil paalis na ako noon, nakahanda na ako, i-start ko na lang yung motor, hindi siya nagbukas. So ayaw magbukas ng Aerox natin. Wala namang error, pero ang hirap niyang buksan. Push start natin. Walang kagat. Nagkataon na si Sir M wala na sa Yamaha nun. Magsosolo na siya, naghahanap pa lang siya ng shop nun, at hindi ko siya makontak at that moment. So dahil aalis ako, kailangan kong umalis, napilitan akong dalhin sa ibang mekaniko, si Marga. So to cut the long story short, dinala ko sa ibang mekaniko, si Marga. At hindi ko ina-expect yung mangyayari at nangyari sa kanya nung dinala ko sa ibang mekaniko, si Marga. Confident ako na maliit lang talaga dapat ang sira ni Marga or depekto, kasi well maintained siya ni Sir M dahil lagi ko siyang dinadala for maintenance and PMS. Pero nagulat ako dun sa mekaniko na humawak sa kanya kung ano-ano na yung pinagagawa. Nandyan na yung binaklas na yung tawag dun sa may throttle body, dun sa may FI, balak pang tanggalin yung CVT, balak pang tanggalin yung tinanggal na nga rin yung yung gas tank, pinakailaman na yung gas tank. Then kung ano na yung pinagkakalikot niya, gusto niya pang tanggalin yung buong harness ni Marga para lang ma-check daw kung ano yung naging problema, electrical ba siya o ano. Pero sa loob-loob ko nung mga moment na yun, hindi yun yung problema ni Marga. Alam ko simple lang dapat pero nagulat ako sa kanya kung ano na yung pinagagawa niya, na sinasabi niya, sir baka dito yung sira. Mekaniko ka ba? Then isa sa pang pinagtataka ko at hindi ko rin alam kung bakit umuwi ako, pinapauwi niya ako para matapos daw niya, balikan ko na lang daw. So syempre ako balisa na hindi ko malaman kung ano ba yung totoong nangyayari, kasi parang nagulat ako sa dami na ng pinagagawa niya kay Marga. Binaklas niya buo, as in buong buo talaga. Picture lang yun, mapapakita ko sa inyo, pero hindi ko na kasi na video kasi talagang sobrang balisa ako, kasi hindi ko ina-expect na ganun yung gagawin niya doon sa motor ko. Simple lang ang pinapatingin ko sa kanya, ba't ayaw mag-start, kung ano-ano na pinagbubukas niya, kung ano-ano na pinagbabaklas niya. So yun nga, umuwi ako. Pagbalik ko, aba, buo na ulit si Marga. Hindi man lang in-explain sa akin kung ano yung ginawa niya, ano yung mga binalik niya, ano yung binaklas niya. Gumagana na si Marga, oo, masaya ako, pero sa loob-loob ko, para akong tawag doon, nagtataka na hindi ko maintindihan bakit ganun yung biglang naging senaryo. So bayaran na. Ito yung pinakamalupit doon, yung bayaran. Umabot yung bill ko ng almost 4,500. Bukod pa yung bayad sa mga materialis at bayad pa doon sa labor.
Kasi daw nag-electrical siya, kasi daw binaklas daw niya si ganto, binaklas si tawag doon, si throttle body, binaklas si ano, nagtingin nung sa may gas tank. Kung ano na yung mga bill na binayaran ko dahil lang sa pinagagawa niya. So para matapos na at maiuwi ko na si Marga, binayaran natin. Pero naiuwi ko lang yung motor. Pero ang sumunod na nangyari, hindi na maganda. Dahil eto Sir M, bale nagawa yung motor, naiuwi naman ngayon. Ang duda ko lang sa wiring sa loob. So gusto ko sanang mapacheck sa'yo pagka okay na yung shop. Naibalik naman ng maayos yung ibang parts. Ito lang, medyo hindi siya dito, tugma dito. Ito, hindi naman nag-check engine, wala namang ano. Nakakapag-start na ulit. Pero sana ma-check pa rin si Marga ni Sir M. Dahil nung sinubukan ko ulit siyang paandarin, nag-leak na yung motor, and then wala na. Kinabukasan, buti na kontak ko na si Sir M para mapadala si Marga dun sa bago niyang shop, and buti na lang to the rescue si Sir M. Ito day 2 ng sira ni Marga. Walang nangyaring maganda dun sa pagpunta dun sa mekaniko kahapon. Ito na-assess na yung problema, kasi kahapon umi-start na siya, pero ngayon ang nangyari hindi maayos yung tawag doon, nagli-leak yung gas. Ayan, nagli-leak yung gas kapag binubuksan yung makina. Kasi may mga hindi maayos na binalik na na mga posisyon ng mga binaklas. Tapos may mga nakabuklat pang wire ngayon dito na wala naman kahapon. So hindi talaga maayos yung gawa, hindi maayos yung tirada kay Marga kahapon. Kaya sobrang sama talaga ng loob ko. Hindi ganito dapat Yan, binuksan ni Sir M. Tatlo pag binubuksan yung makina, ayaw kumagat. Tapos yan, umiihi na siya. Sir, ang lakas ng tagas. Lakas ng tagas ka. And then nadala na namin sa bagong shop ni Sir M yung motor ko na si Marga. Doon na namin natuklasan kung ano yung mga pinagagawa niya doon sa motor ko. Ito yung mga nangyari na yun. Kakakabit. Pati yung wire doon para sa push ng upuan, sumabit. Kaya pagka nagpupush ako doon sa upuan, hindi bumabalik kasi ito banat to. Tapos itong section na to ng fuel pump, hindi maayos yung pagkakakabit. Buisit. So ayan po, katibayan na kung ano-anong pagtatap ng wire yung ginawa dun sa nananahimik na wiring kahapon, kung saan siya naganap ng bulatlat siya ng bulatlat ng nagputol pa dun sa ayan napagana nga yung motor. Ganyan naman yung nangyari. So hindi ko naman masyadong inaano lahat ng mga mekaniko, pero wag naman ganun. Alam niyo yon, yung willing naman magbayad ng service yung tao, pero wag naman panggagago or pangbababoy sa motor yung gagawin nyo para lang kumita kayo, di ba? Buti na lang na-assist talaga ako ni Sir M after that, kasi sobrang nahihiya rin ako kay Sir M na napagalaw ko si Marga sa iba. Pero I have no choice kasi kailangan kong umalis ng araw na yun. Pero pinagsisihan ko rin kasi hindi rin naman ako natuloy doon sa lakad ko na yun. Pero good thing na lang nagawa siya ni Sir M. Pero hindi doon natatapos lahat yun. Dahil sunod-sunod na yung mga naging problema ni Marga after that incident. Andyan na yung error 12, error 32. Ang dami na hindi ko na lahat pinakita at binlog kasi nga medyo na-frustrate na rin ako dahil para naging sirain si Marga at somehow, pero manageable naman ni Sir M. Yun lang talaga, nag-triggered. Alam ko matanda na si Marga, may edad na siya, pero sobrang alaga namin to sobrang tawag doon, well maintained. Kaya para mangyari sa kanya yung ganun, sobrang nakaka-frustrate at nakakagago sa part ko bilang owner
na binabo yung motor ko. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin yan niya. Kumbaga na-trauma si Marga sa nangyari. Kung sunod-sunod na yung mga naging issues niya. Pero manageable, nagagawa pa rin naman ni Sir M. Pero yun lang, lesson learned. Marami nagtatanong at nagtataka sa akin ba't hindi ko ginawa ng video to. Sa mga nakakaalam ng issue na to at nakakaalam, ngayon ko lang naisipan gawa kasi nga parang hindi na maganda yung health status ni Marga kasi sunod-sunod na lagi yung naging issue niya. Pero yun, good thing nandyan si Sir M na laging nakaalalay sa akin para alagaan tong motor. Kasi all stock lang to stock lang talaga gusto ko dito kasi gusto ko siyang tumagal. Kasi ayokong tawag doon magpapalit-palit ng motor. Totoo lang. Pero yun, hindi ko po nilalahat ng mekaniko na nasa labas, pero kahit pa paano naman po good service kasi nagbabayad naman po kami ng tama para sa servisyo niyo. Sana yung service na binibigay nyo tama din, di ba? So yun lang. Maraming salamat. This is Roadway. Ingat sa mga mekaniko sa labas. Joke lang. Peace out.